tanong from when in Manila. Ayan, sa lahat daw ng cast, and of course, kayo, Direk Irene, Ted, sa process nito, no, was there auditions? Or did you personally had them in mind for this? For the cast, si Jody talaga yung Vicky. Siya talaga yon. And then from her, dun yung parang isip ng may kakaroon ng chemistry with her. So, yun. So, sa kanila, wala sila syempre audition, nag-pitch na kami, and hopefully, tanggapin nila. So, dasal-dasal yun. Nung tinanggap siya ni Miss Jody, Miss Jody kasi tawag ko sa kanya. Nung tinanggap ni Miss Jody, sumunod na yung mga iba na yes sila, parang ganon. So happy. For the Japanese cast, audition yon. Kasi nagpadala sila ng mga tapes, ganyan. Audition tapes, yes. Ang ganda ng chemistry ni Paris at ni Oo, happy yun si Genji. Tapos yung kinikwento kanina ni Genji-san. si Genji-san, Genki Ito yung totoo niyang pangalan. Tapos theater siya. Nag-theater siya in Japan. Tapos nagbabike lang siya papunta sa location. Ay, ang cute. Oo, cute-cute niya. Tapos the day before, pinasakit niya yung ulo namin. Hindi, kasi meron siyang sa translation nung dialogue, parang bilang theater siya, sabi niya, this is not how we're gonna speak this, if we're former lovers, iba yung klase ng Japanese, if we're just parang ganito, there's like this old Japanese style, but if we have to be casual, and so, panic si Ate Sanya. At 3 a.m., sabi niya, totoo po ba to? Papalit po lahat ng lights. Sabi kasi ni Genji. Ang haba pa naman ng mga linya nyo. Kasi after namin aralin yun, parang we have 1 month na pinag-aaralan namin talaga siya, yung una naming script ng Nihongo. Tapos pagdating namin doon sa Japan, nagpanik nga po kami kasi pinalitan lahat. As in, lahat ng sinasabi namin doon, and we only have 3 days to prepare for that mga sequences na Nihongo. So, panik po talaga kami ni Ate Jody. Grabe, napapalitan pa pala. Dahil pala sa Ang kanya. dami naming sinasabi kasi na Nihongo. So, yun naman. Pero na-enjoy rin naman namin yun. And yun nga yung follow-up question from When in Manila, yung preparations nyo, like, to speak the language, Nihongo, Tagalog. Diba? Nihongo, Tagalog. Kumbaga, code switch kayo, kumbaga, pero napaka-flawless nyong ginawa. Ano yung naging preparations nyo for it? Siguro meron kaming rehearsal ng coach namin. So, tinuturo niya kung paano yung proper na dapat i-pronounce mo yung Nihongo. Kasi medyo, syempre, gusto mo na maintindihan ka talaga ng kausap mong Japanese, diba? So, yun yung mga preparation namin. Hindi naman kami masyadong nahirapan. Konti lang. Medyo challenge. Mahirap pala talaga siya. Immersion, how was it for you? Okay, so bukod dun sa kailangan naming aralin magsalita ng Nihongo, meron din kaming ginawang immersion. So, we spent parang 3 nights sa isang umise kung saan kami nagtatrabaho. Walang nakakaalam sa mga Japanese clients na pumunta doon kung sino kami or kung bakit kami nandun. Ang alam lang nila, mga bago kaming salta na babae. So, kailangan naming mag-show up, kung saan kailangan namin pumila at pipili yung hapon kung sino sa amin ang gusto niyang maka-table. May part din doon na i-entertain mo talaga sila. Kaya lang ang thick lang talaga ng language barrier, pero hindi naman kami pinabayaan ng mga mama namin doon. In-assist talaga nila kami. And then, bukod doon, kung ano yung ipapagawa nila, kung sinabi nilang kumanta ka, kakanta ka. Kung papasayawin ka nila, sumayaw ka. And then there was one night also as part of our immersion, nagkaroon kami ng parang mini show na merong center stage doon wherein the 4 of us had to perform. And then doon naman na-experience na yung mga chopsticks, sinisingit nila. Kasi yun yung parang tip, lapad yung Tapos, ayun, dahil doon sa immersion namin, nagpapasalamat din ako doon dahil 1 month akong hindi gumastos para may pambili ako ng mga kape, ganyan. So, kumita din ako sa Japan. Wow! Bongga. So, may sideline pala yung immersion, direct. Oo.